Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Jesucristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan at gayon din mula sa iba't ibang panig ng buong mundong nilikha, pinagkatiwala ng Diyos sa lahat. Ang abang lingkod ng Panginoon Bishop Itangonan ay narito muli upang pangunahan ang napakahalagang episode ng Ride On Ministry 249, araw po ng linggo sa ating pananambahan November 22, 2020. At ito rin nalaan ng ating pagpapasalamat sa Panginoong Diyos at gayon din ang pagtugaygay sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kanya't nararapat lamang na pinupuri natin ang ating Panginoong Diyos at tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Mahabagin at mapagmahal na Diyos na siyang naghahari sa bawat isa sa amin. Marapatin mo, Panginoon, na ikaw ay aming makaulayaw. Sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mahayag ka sa bawat isa sa amin, O Diyos, ikaw na Panginoon at tagapagligtas namin. Ikaw na siyang pinanggagalingan ng aming lakas, ng aming sigla, gayon din ng aming patuloy na matibay na koneksyon sa inyo. Marapatin niyo, O Diyos, na maging katanggap-tanggap nitong aming pananambahan, O Diyos, sa inyong banal na harapan, at kami ay pangunahan kasihan ng inyong Santong Espiritu. At kami, O Diyos, ay magkaroon ng panibagong karanasan at hamon na tatanggapin mula sa inyo. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Linisin po ninyo kami, O Diyos, at tanggapin niyo kami muli na bahagi ng inyong pangkalahatang katawan. Gabayan din po ninyo, O Diyos, na maging maayos ang komunikasyon, ang internet, at gayon din, Panginoon, ang bawat isa na makikibahagi sa pananambahan na ito, na pagpalain mo lahat at pangunahan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Ang sinasabi sa Salmo o Awit, Kabanatang 100, talatang 1 hanggang 5, ayon sa ating leksyonaryo, umawit sa kagalakan ng lahat ng magamansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa harap niya, at umawit na may tuwa. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Amen at amen sa Panginoon sa mga talatang ito na atin pong binasa bilang panawagan ng ating pagsamba sa araw na ito, at purihin po natin ang Panginoon sa pamagitan ng awit. Ito ay panahon ng pagdiriwang natin ang paghahari ng Diyos, at ang laan na kulay ng ating Kristiyanong kalendaryo ay puti. O
kaya'y gold, representing the kingship, the holiness, the truthfulness of Jesus Christ, our Lord and Savior. Kaya mga kapatid sa Panginoon, let's talk about Jesus. Yes, the King of Kings is He. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme through all eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Yes, amen at amen sa ating Panginoong Diyos, at tunay nga naman na napaka-wonderful ng ating Panginoong Hesu Kristo. Siya bilang Counselor, siyang ating Prince of Peace, the mighty God na siyang nagliligtas sa atin, nangangalaga sa atin, nagproprotekta, nag-ahari. At lagi natin siyang masahan sa tuwid-tuwi na, kaya pinupuri po natin at
Binawalhati ng gayon na lamang ang ating Panginoong Diyos na buhay, na buhay, na buhay, na buhay. Yes, isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Alam niyo ho ba na sa darating na linggo, ayan po ang kulay natin ay violet, at tayo po ay magpapasimula sa panahon ng Adbyento bago sumapit ang araw po ng Pasko. Kaya pinupuri po natin sa Panginoon at wonderful ang ating Panginoong Diyos, at sabihin natin at amen sa Panginoong Diyos. Sabihin natin kung tayo po ay na-bless, saan man tayo naroroon sa pagkakataon na ito. Yes, isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Yes, kung kayo po'y naniniwala na talaga naman wonderful ang ating Panginoong Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Talaga naman buhay na buhay ang ating Panginoong Diyos, kaya tayo ay magpatuloy sa ating napahalagang gawain sa umagang ito, mga ka-ride-on sa Panginoong Diyos. At maasahan naman natin na tayo po ay pangungunahan ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Ang ating pong pinaka-passage sa ating pagtalakay sa umagang ito ay masusumpungan po natin sa ating leksyonaryo. Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 25 sa mga talatang 31 hanggang 46. Na ito po ang may kinalaman sa paghuhukom, ang paghahari ng Diyos. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Malugod ka namin, Panginoon, na nilalapitan sa pagkakataon na ito. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, dumaloy o Diyos sa amin ang bawat katitikan na nais mo na ibahagi sa amin, Panginoon, na ayon sa iyong mga salita. Kami, Panginoong Diyos, ay makaramdam, makaranas, Panginoon, ang iyong paghahari, ang inyong inspirasyon. Pagkalooban mo kami ng kakayanan maarok ang inyong salita, at gayon din ang kakayanan upang may sa buhay namin at maibahagi sa iba. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. Kumusta ho ba kayo, mga kapatid sa Diyos? Kumusta ho ba ang nagdaan na buong linggo? Kumusta ba ang inyong pagtulog sa buong magdamag? Kumusta ba ang kalagayan ninyo? Alam ninyo, napakabilis po ang panahon.
Linggo ngayon, Lunes, susunod. Ilang araw na lamang ay panahon na ng Adbyento at panahon na ng Kapaskuhan. At ilang mga araw na lamang ay bagong taon na. Ang bilis talaga ng panahon sa kanyang pagdating at paglipas. Pero sa bilis niyan, maniwala kayo, napakabilis din ang blessing ng Panginoon at gayon din ang kanyang mga gawang kamangha-mangha sa ikabubuti po natin. Ngayon, tignan natin kung ano ang sinasabi ng ating pinakateksto. Ang paghuhukom, paghahari ng Diyos. Ayon doon sa talatang 31, sapagat yan ang unang bahagi ng ating tatalakayin, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Kung ako po ang tatanungin ninyo, ako po'y naniniwala sa katotohanan na yan. Lagi po natin alalahanin yung pangako ni Jesus na kung saan ay siya ay babalik muli. Yehova, natapos niya ang kanyang misyon sa daigdig na ito. Nabuhay siya na maguli. Kanyang ipinagkaloob ang kanyang mandato sa mga disciples at yan ay nakarating kung saan-saan sa buong mundo. At gayon din na siya ay bumalik sa luklukan ng kanyang ama. Pero nag-iwan siya ng pangako. Unang-una ay yung pagdating o pagsusugo ng banal na Espiritu at yun ay nangyari nga. At gayon din ang kanyang pagbabalik na muli. Na kung saan ang kanyang pagbabalik na muli ay hindi po natin alam kung kailan iyan magaganap. Bagaman sinasabi ng banal na kasulatan na malapit na ang kanyang pagbabalik na muli, malapit na yung wakas. At maraming mga sinyales na maging sa nakalipas, sa pangkasalukuyan at gayon din sa mga darating pang mga panahon. Na malapit na nga yung tinatawag na end times. The recoming of Jesus Christ at ang kanyang pagdating sa panahon na yan, siya ay bilang hari at gayon din siya ay bilang isang hukom na kung saan ay kasama niya ang mga angheles. Ang binanggit diyan ay lahat ng anghel na kung saan ay luluklok sa kanyang maringal na trono. At ang trono na yan ay simbolo ng kanyang paghahari at gayon din ng kanyang paghukom, whether we like it or not. Sapagkat kung mangyari yung panahon na yan na nakatakda, wala na hong masasabi ang taon na kung saan ay bigyan mo pa kami ng panahon, O Diyos, upang magbagong buhay, tanggapin ka at magpailalim sa iyong paghahari. Di ba matatandaan nyo rin yung sinabi ng ating Panginoon na hanggat ay hindi may papahayag ang kanyang salita,
sa lahat ng dako, mula sa silangan hanggang doon sa west, gayon din sa norte hanggang south vis-a-vis, na hindi pa magaganap ang wakas ang kanyang pagbabalik na muli. Dahil kapag dumating yung panahon na yan ay wala na kang maisusumbat sa Panginoon. Wala nang magsasabi na hindi namin narinig ang Ebanghelyo. Hindi namin nalaman ang mabuting balita ng kaligtasan. Dahil lahat ng pagkakataon at kaparaanan, ginawa na ng Diyos upang lumaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga si Jesus sa ipinagkaloob sa kanya ng Ama, ang buong pamamahala at paghahari sa buong sanglibutan, sa buong sansinukob, kasama ang kalangitan. Siya bilang hari natin, siya bilang hukom natin, siya bilang pinaka-counselor natin, our Prince of Peace, mighty God, tagapagligtas, Panginoon. Kaya nga pagdating ng panahon na iyon na pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo upang i-implementa ang kanyang paghahari at paghuhukom, tayo na mga mananampalataya kay Jesucristo ay matatawag na mga mapapalad because tayo po ay magiging resipiente ng kanyang biyaya ng paghahari at paghuhukom. Ang kaharian ng Diyos, hindi po natin masukat. Kung nasaan ang Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo at kanyang banal na Espiritu, naroroon ang kanyang paghahari. Kung nasaan ang mabubuting mga gawa ng Diyos, ay naroroon ang kanyang paghahari. Kaya ngayon pa lamang na hindi pa nangyayari yung kanyang pagbabalik na muli, let us open more than 100% allowing the reign of Jesus Christ with thanksgiving, with tenacity, and active participation and involvement to the life and ministry and mission of His church. We indeed belong. Nang sa gayon, yung tinatawag diyan na maringal na trono niya, bahagi tayo. Every time that we are in our busy moment of fulfilling the reign of Jesus Christ, pinaparangalan natin ang Diyos Ama, at gayon din ang Diyos Ama pinaparangalan ang kanyang anak, at gayon din ang kanyang anak pinaparangalan tayo. Yan ay importante yan. Natin pong panghawakan. Ang paghahari ng Diyos ay kung nasaan ang pangangailangan, nandun ang paghahari ng Diyos. Kung paano ang Diyos Ama kay Kristo Jesus at ng kanyang banal na Espiritu ay suma sa lahat ng dako. Pinakamarunong sa lahat, pinamakapangyarihan sa lahat, gayon din ang kanyang kaharian at paghahari.
Kaya pansinin ninyo ang mga patotoo ng mga kababayan natin na sinalanta ng bagyo, na kung saan ay nagbibigay po ng inspiration. Meron akong narinig. Nasira ang kanilang tahanan, lahat ng gamit. At umaasa na lamang sila sa may pagkakaloob ng iba at awa ng Diyos. Pero nandun pa rin ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Sapagkat ekan niya, nawala man lahat sa amin, nanatili naman kaming buhay na pamilya. You see, sa sitwasyon na iyon ay nakaranas at nakaramdam ng paghahari ng Diyos sa kanilang mga puso. Kung saan nandun ang pagkikipag-ugnayan sa Diyos, kung saan naroon na nararanasan natin ang kapayapaan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, at gayon din ang kanyang dakilang katapatan, malasakit, biyayang ipinagkakaloob, naroon ang paghahari ng Diyos. Kaya nga o sinasabi niya sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto thee." Kaya nga ho, it is always in the context of seeking first, putting Christ first as the first and foremost ng buhay natin, na nararanasan natin ang paghahari ng Diyos sa atin. At gayon din ang paghahari na yan, dumadaloy, na kanyang idinaragdag ang lahat ng ating mga pangailangan. Kaya nga doon sa talatang 32 ng ating paksa, pinaka-passage sa panahong iyon, sa kanyang pagbabalik na muli ay matitipon sa harapan niya. Sino? Ang lahat ng mga tao. Pero bilang hari at bilang hukom, sila'y pagbubuklurin, pagbubukod-bukurin niya. Tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Yan ho ay mangyari-yari ho yan. Hindi ho mahadlangan yan pagdating ng panahon. Pagbubukod-bukurin niya. Alin yung sa kanya at kung alin yung hindi sa kanya. Talatang 33, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa ang mga kambing. Ang mga tupa sumisimbolo ng kanyang kawan. Ang mga kambing ay sumisimbolo sa hindi sang-ayon kay Kristo. At sa talatang 34, ano pa ang kanyang gagawin at sasabihin? Yes, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at manirahan sa kaharian inihanda para sa inyo."
mula pa nang likhain ang sanglibutan. Aba, puri ng Diyos. Ang tagal na panahon na kahandaan ng ating Panginoong Diyos, mula pa nang likhain niya ang sanglibutan ay naroroon na. Ang nakahandang paghahari-kaharian ng Diyos. Alam ninyo, this is indeed the very nature of God in Jesus Christ. A welcoming God, an embracing God, a loving God, a compassionate God, a concernful God, an inviting God. Hali kayo. The church being the extension of the kingdom of God, and we as Christian believers supposedly be an extension also of the reign of Jesus Christ. Ang buhay mo, ang buhay ko, buhay natin at gayon din ang ating iglesyang kinaroroonan. The church, the Christian believer should always manifest that kind of welcoming love, embracing love. A church that loves, a church that cares, a church that has its compassion and mercy to those who are in need of compassion and mercy. A church that reaches out people. Kaya nga ho, yung salita niya na hali kayo ay hindi lamang sa konteksto na nandun tayo sa tinatawag na comfort zone. Wherever we are, there, here, and elsewhere, nandun tayo. Nandun ang existence ng church. Ang humahayong iglesia na inaabot ang tao, ang komunidad upang maiparating ang invitation ng hari ng mga hari, hali kayo. And of course, hindi tayo masisiyahan. Na tayo nakabilang sa kanyang kawan ay tayo lamang ang siyang makinabang sa kanyang sinasabi na mga pinagpala ng aking Ama. We want also that other people can also experience that invitation of Jesus Christ, that blessing of Jesus Christ. Nang sa gayon ay hindi ho magiging exclusive na pinagpala, kundi ang kaharian ng Diyos ay bukas sa sino man na nagnanais na makubilala sa Kanya, tumanggap sa Kanya, magsisi sa kasalanan, magpailalim sa Kanya, sa Kanyang kaharian at paghahari. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Kaya maraming mga biblical verses both in the Old Testament, in the New Testament, na kung saan ay nandun ang imbitasyon ng Diyos. Ang Diyos na laging tumatawag, ang Diyos na laging pumipili, ang Diyos na laging nagsusugo, ang Diyos
na laging kanyang ibinubukas ang kanyang kaharian. Halikayo, pumasok kayo at manirahan sa aking kaharian. Inihanda para sa inyo. What an evangelistic act of invitation. What an evangelistic approach of inviting people. Ipinagkakaloob niya ang lahat ng opportunity for people to decide to come unto Jesus. And we as Christians, tayo po ay nagsisilbing mga bibig ng Panginoon sa panawagan. Tayo po ay nagsisilbing mga kamay ng Diyos upang ibukas natin ang ating mga kamay at alalayan ng mga tao. Tayo ay nagsisilbing mga paa ng Panginoon upang sa ganon ay humayo, maabot natin ang mga tao sa iba't ibang kaparaanan. Tayo ay nagsisilbing mga puso ng Panginoon upang magpadarama ng malasakit ng pag-ibig sa ating kapwa. Tayo ay nagsisilbing mga kaisipan ng ating Panginoong Diyos upang magbigay ng mga tinatawag natin wise thoughts, reflection, na makakatulong sa ibang mga tao. Kaya nga kahit na inihanda ng Panginoon ang kanyang kaharian na bukas, ngayon ang ating papel naman sa mundong ito ay yung katotohanan na kung saan ay kinakasangkapan tayo ng Diyos upang may handa ang komunidad, may handa ang iglesia, may handa ang pamilya, may handa ang lipunan, ang mga tao sa inihanda ng Diyos upang sa ganon dumating man ang panahon na hindi natin alam na kanyang pagbabalik muli at yan ang kawakasan ng daigdig. Sasabihin ng Panginoon, aking mabubuting mga alipin, mabuti ang inyong mga ginawa. Dahil mabuti ang inyong ginawa ng merong katapatan. Ali kayo, magsama-sama tayo sa kaharian, kayong mga pinagpala ng aking Ama. Manirahan kayo sa aking kaharian. Hallelujah at praise the Lord. Ngayon, ano sinasabi niya doon sa talatang 35? Ang kadahilanan kung bakit yun ang kanyang sinabi, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nung likhain ng sanglibutan. Verse 35. Malinaw na malimay, malinaw kay sa kristal ang kanyang sinabi, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain. Nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Napaka-importante yung mga sinabi ni Jesus na kadahilanan. At sa talatang 36 bilang karugtong ng kanyang kadahilan, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtam. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Alam niyo po, ito po yung mga iba't ibang mga ministries na kung saan ay ipinapagawa ng Panginoon sa iglesia at gayon din sa atin
na mga mananampalataya, sapagkat sa konteksto niyan na sinasabi ni Jesus ay yun hong tunay at wagas na kapahayagan ng ating pananampalatayang naglilingkod, nagmiministeryo, na may malasakit sa kapwa, na may malasakit sa lipunan, sa mga may karamdaman, sa mga nasa bilangguan, sa mga nagugutom, sa mga nangangailangan, sa lipunan, both spiritually and materially. Ngayon, sa talatang 37, ang sinasabi naman dyan, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Unang katanungan yan ng mga matuwid. At ang pangalawang katanungan ayon sa talatang 38, kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisut at aming pinaramtam? At ang pangatlong katanungan nila ayon sa talatang 39, at kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Hindi po nila agad na-gets yung nais na iparating ni Jesus sa kanyang mga sinasabi. At kanyang sinabi nga sa talatang 40, sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak na mga kapatid. Mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Matindi yung theology ni Jesus. Matindi yung pag-ibig ni Jesus. Matindi yung lalim at lawak ng kanyang iniisip at punto de vista in connection with His reigning kingdom. Kaya tama, yung sinasabi niya, ano man itinanim mo, ay yun din ang iyong aanihin. Kung nagtanim ka ng kabutihan sa kapwa mo, mag-harvest ka ng kabutihan. Kapag tumulong ka sa kapwa mo, babalik ang mas maraming blessing. Kapag tumulong ka, nanalangin ka, nagparating ka ng kahabagan sa mga merong sakit, gayon din sa mga nasa bilanggo, gayon din sa mga bilanggo sa kanilang mga puso na nagkakaroon ng mga broken-heartedness. At gayon din sa sino man na nandun sa kanilang kalagayan. Ang tinutukoy ni Jesus dito na pagdating ng panahon ay sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nawang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Ito ay sa akin ninyo ginawa. Totoo pala yan. Kapag nang-angkipi ka ng iba, parang inapi mo ang Diyos. Kapag gumawa ka ng kabalustagan laban sa iyong kapwa, ginawa mo sa Kanya.
Kapag ikaw ay nanggulang sa kapwa mo, para mo na rin ginawa sa Diyos. Kapag pumatay ka ng tao, para mo na rin pinatay ang Diyos. At gayon din, kapag wala kang malasakit sa kapwa, para na rin wala kang malasakit sa Diyos. We are indeed in the context that the Lord Jesus Christ is calling us. That we should put into practice the concrete manifestation of our faith, of our true love to the Lord Jesus Christ. Let us look the context of our society today. Let us reflect on the context of those who are in the midst of suffering because of the recent Typhoon Ulysses, and those who are being contracted by COVID-19. At gayon din sa mga nawalan ng trabaho, naghihirap sa panahon na ito. Ano ang ating magagawa? At least, meron tayong magagawa in terms of prayer, in terms of pagtulong, kung meron tayong kakayanan na tumulong, pagpapalakas, at gayon din ang ating pakikisa for the upliftment ng mga tao, especially on the continuing propagation of the gospel na dapat malaman ng mga tao. Ngayon, yon ang pangalawa na nais na ibabatid ni Jesus sa kanyang pagtalakay. At sa pangatlong bahagi, at sasabihin naman ng hari sa mga nasa kaliwa, kanina yung kanan, yung mga tupa ng Diyos, sa mga nasa kaliwa ang mga kambing. Wag mo natin literal na tignan na yung literal na tupa na hayop o kaya kambing. Baka yung mga kumakain ng kambing ay hindi na sila kakain ng kambing. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, itong matindi. Talatang 41, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Kung merong heavenly realm, heavenly abode, the kingdom of God, ang langit, meron din mga guys, mga kapatid sa Panginoon, na inihanda ng Diyos na dakong impyerno. At yan ang sinasabi diyan. Ang sino man na kung saan ay kumaliwa laban sa Diyos, nag-U-turn laban sa Diyos, sasabihin ng hari pagdating ng panahon, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Ngayon, yung sinabi ba ng hari, ibig ba sabihin na wala siyang pag-ibig? Mayroon. Pero ibinigay ng Diyos ang lahat ng pagkakataon na mabigyan ng tao ng pagkakataon, ng opportunity na magbagong buhay at piliin ang mapabilang sa kanyang kawan, sa kanyang tupa. Pero sa lahat ng panahon na yan,
Naabutan ng pagkakataon na kung saan bumalik nga siya. Wala pa rin nangyari. Wala nga. Nga. Kaya ang sasabihin ng hari sapagkat siya ay bilang hari na at bilang hukom, lumayo kayo sa aking mga sinumpa. Kung sinabi man na sila'y mga sinumpa sapagkat hindi dahil ang Diyos ang sumumpa sa kanila, sila na mismo ang gumawa ng sumpa sa kanila. Ay sinasabi ng hari, nararapat silang pasaapoy sa impyerno na di namamatay. Laging nagangalit na kung saan ay inihanda para sa dyablo at sa lahat ng mga kampones ng dyablo. Maniwala po tayo dyan. Ngayon, sinabi din ang kanyang kadahilanan. Talatang 42, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain. Nauhaw at hindi ninyo pinainom. Talatang 43, ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y masakit at nasa bilangguan, hindi ninyo ako dinalaw. Matindi. Ngayon, sumagot din ang mga nasa kaliwa. Ayon sa talatang 44, at sasagot din sila ayon kay Jesus. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, na uhaw, naging dayuhan na walang na may suot, may sakit, o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? First question nila. Isang tanong lang. Ngayon, ang sinabi ngayon ng hari, ayon sa talatang 45, at sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Alam niyo, gets natin yung nais na iparating ng ating Panginoon. Kaya nga, ang mga tinutukoy niya, na walang malasakit, walang pakundangan sa kabutihan, na mapagkait, makasarili, walang pagmamahal at walang pagtulong, nararapat nga na sila'y sinumpa at malagay sa apoy na di namamatay. Ngayon, ang sinabi sa 46, talatang 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Magkaibang destinasyon, magkaibang konsekwensya ng bawat desisyon natin at lakbayin natin, panuntunan ng ating buhay sa mundong ito. Ang nananatiling kumaliwa, kumalas sa ating Panginoong Diyos, ayon sa talatang 46, itataboy sila.
at mararanasan ng kaparusahang walang hanggan. But praise the Lord, sa mga matuwid, mabubuti, may pagmamahal sa Diyos kay Kristo, sumusunod sa kanyang mga katuruan, nagiging bahagi sa mandato ng ating Panginoon. Wow! Tatanggap ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya nga totoo yung sinasabi doon ni John chapter 10 verse 10, ayon sa sinabi ni Jesus, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, magwasak, manira. Ngunit ang anak ng Diyos ay naparito upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga ho mga kapatid sa Diyos, life indeed is always in the course of decision making, whether to decide in favor sa kampo ng dyablo, sa kadiliman, sa kaliwa na sinasabi niya, o sa buhay na nasa kanan, sa tama. Right relationship with Jesus Christ, right living, right thinking, right attitude, right good manners and right conduct, right journey towards everlasting life in His kingdom. Kaya nasa atin ang mga pagdidesisyon mga kababayan ng pangkaraygon sa Panginoon. Pipiliin ba natin ang buhay na ikapapahamak natin? O ang buhay na kung saan pinaghaharian tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos, sinasabi sa atin, hali kayo, pumasok kayo, makipanhanan sa Kanyang kaharian, may enjoy ang buhay na walang hanggan. Life indeed is short. Would you believe that? But life indeed in the Lord of Jesus Christ is full of blessing, at the same time full of challenges. Kaya nga ang sino man na mananatili hanggang wakas ay iyon ang tatanggap ng putom ng kanyang paghahari, utong ng buhay na walang hanggan. We thank the Lord for this opportunity. We thank the Lord for life. We thank the Lord that the Lord Jesus Christ, from our Heavenly Father, He loves us so much. He cares for us. Nais niya na mapabilang tayo sa Kanyang inihanda, na sa simula pa'y ay naroon na ang Kanyang kaharian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Yes, Amen sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay lipuin po natin ang ating mga handog sa Kanya. At yan po ay ating italaga sa ating Panginoong Diyos. At yang mga kaloob na yan na atin pong ihahandog sa Kanya, yan po ay pakikibahagi natin sa Kanyang iglesia. Kaya naman malilikom ninyo sa inyong tahanan, saan man kayo naroon, yan na ipagkaloob ninyo sa church na kung saan kayo po ay kaanib, nang makatulong sa iba't ibang gawain at ministeryo at misyon ng church, at gayon din sa mga
binibiyayaan na kanyang mga lingkod, na kanyang kinakasangkapan. Kaya tayo po ay magkaloob at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng mga blessing na ating ine-enjoy sa araw-araw. And we praise the Lord for that opportunity to be included in His kingdom and to be part of His ministry and mission. In many ways, including ng ating pagiging mabuting katiwala, pagkakaloob. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa buhay, sa kabuhayan. Salamat po sa laang kaharian at gayon din ang buhay na walang hanggan. Salamat po sa patuloy mong paanyaya. Salamat po sa pagpapapasok mo sa amin sa iyong inihanda, Panginoong Diyos. Lord, salamat po na kami ay napagkakalooban ng pagkakataon na makibahagi sa buhay at ministeryo at misyon ng church. Pagpalain mo ang mga kaloob na ito ng bawat isa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanilang mga pamilya at kabuhayan, Panginoong Diyos, nang lalong magtagumpay at lalo silang inyong binibiyayaan. Pagpalain din po ninyo, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga resipyente ng mga kaloob na ito, ang mga churches, mga kaanib, gayon din po, Panginoong Diyos, ang mga workers, at gayon din, Panginoon, mga different ministries and missions of the church where we belong, Panginoon. Kaya tanggapin mo, Panginoong Diyos, ang aming pagtatalaga. Mahayag ka at maging kalubos-lubos at kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Ibalik mo ang siksik, igliglig at umaapaw na biyaya sa bawat isa, sa bawat tahanan. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat at pagtatalaga. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At tayo po ay dumako sa ating pangwakas na awit ng pagpapasalamat at pagtatalaga. Sapagkat kaakibat ng pagdiriwang natin ng paghahari ng ating Panginoon Jesucristo ay ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. At tayo ay magsilapit sa Kanya. Ano ba yung mga dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon? Ano ba yung ating mga malasakit sa panahon na ito? Nais ba natin na italaga ang ating mga buhay sa Kanya? Nais ba natin na kung saan naidulog ang ating mga pinagdadaanan sa buhay? At gayon din, meron ba tayong mga problema? Meron ba tayong mga alalahanin? Meron ba tayong mga karamdaman na nais natin na ilapit sa Kanya? Meron ba tayong mga special concern, prayer requests na nais po natin na dalhin sa banal na presensya ng ating Panginoon sa pagkakataon na ito? At tayo ay naniniwala na merong magagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Kung kaya't habang inaawit po natin ang tanging alay ko, tayo ay magtika-tika. Maaari kayong sumabay sa awit na ito at samahan niyo ako sa ating pananalangin. Alam niyo itong awit na ito? Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus.
Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilokob. Ang tanging alay ko, Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo ay tangaman, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilokob. Ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makayanan makapagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilokob. Ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo, na kung kaya't ating pong pasinayaan ang banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Lord Jesus Christ, narito kaming lahat, taus-pusong lumalapit sa inyo, lakip ng aming pagpapasalamat, Panginoong Diyos, sa iba't ibang kadahilanan. Salamat po sa buong nagdaang isang linggo, sa inyong mga pag-iingat, pagsubaybay, pagliligtas sa amin. Salamat po sa inyong mga pagtugon sa aming mga pangailangan. Salamat po sa inyong gabay. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan, sa inyong dakilang katapatan at malasakit sa aming lahat. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ng buhay na muli kaming nahamon. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat po
nang tumutugon sa pagtulong sa aming mga kababayan sinalanta ng nakalipas na mga bagyo. Diyan sa bandang Cagayan, Isabela, meron din lugar sa bandang Aurora Province, Quirino Province, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, lalo na sa Marikina City. Gayon din sa bandang Rizal, Rodriguez, Rizal, Montalban, Rizal. At gayon din, Panginoon, meron din ilang lugar sa Quezon, lalo na sa Real, Infanta. Gayon din, Panginoong Diyos, sa bandang Laguna, meron din mga binaha. Gayon din sa Cavite, meron din ilang lugar, Marinduque, Mindoro. At gayon din po, Panginoon, sa Bicol Region, lalo na, Panginoong Diyos, ang Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Norte, at mga iba pa, Panginoong Diyos. Salamat po sa mga tumutulong mula sa gobyerno, sa iba't ibang mga ahensya, mga kawani, mga NGOs, Panginoon, at gayon din ang mga individual, mga churches, Panginoon, mga mamamayan na nagtutulong-tulong, Panginoong Diyos. At gayon din po, Panginoon, nadalangin po namin na sila po ay makabangon sa kanilang mga pinagdadaanan, Panginoong Diyos. Makalagpas sila. Marami pong salamat, Panginoon. At palakasin mo sila sa kanilang pananalig. Lumalago din ang kanilang espiritual na buhay. Madulutan sila lagi, Panginoon, ng pag-asa, Panginoong Diyos. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat po ng mga pagamutan, quarantine facilities, mga medical frontliners, essential frontliners, at sa lahat ng mga iba pang mga frontliners, ng mga uniform personnel, mga kapulisan, military, maging ang mga establishmento, gayon din ng mga nasa religious institution, churches, sa pangunguna ng mga church workers, pakikiisa ng mga membro, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa bawat paglilingkod, sa pagsisilbi para sa bayan, para sa mamamayan, at gayon din, Panginoon, sa ikararangal ng inyong pangalan, Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat po ng mga pinagaling, Panginoon, na umabot ng 375,548 sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Ang update sa ngayon at gayon din sa buong mundo kasamang Pilipinas na total recoveries na 40,459,596. Maraming salamat po at tuloy-tuloy na po ang kanilang paggaling at malayang-malaya na sila sa COVID-19. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Lord, kami, Panginoong Diyos, ay nakikiisa din sa mga kababayan namin na bereaved families, saan man sila sa buong mundong ito, Panginoong Diyos, na nangungulila dahil pumanaw ang kailang mga halbahal sa buhay dahil sa COVID-19 o iba pang kadahilanan. Lord Jesus, ang total recovery sa Pilipinas at sa buong mundo kasamang Pilipinas na umabot na po ng 1,385,775. May you continue to extend your loving, comforting love, Panginoong Diyos, and of course, the sustainability of His strength and grace and hope through your Holy Spirit sa lahat po ng mga bereaved families, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, unto Thy hands we indeed commit all the bodies, spirits, and souls of every person who pass away because of the COVID-19 or other reason of their death, Panginoon. Unto your loving care and sustenance and reign over them all dyan sa iyong kaharian. Lord Jesus, patuloy po ninyo na ilapat ang lubos na kagalingan at kalakasan sa lahat po
ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas na umabot po ng 416,852 at sa buong mundo kasamang Pilipinas na umabot po ng 58,475,749 Panginoon. We pray for their complete healing and recovery, good health and wellness. At matugunan din ang pangangailangan ng kanilang pamilyang kinabibilangan, Panginoong Diyos, lalo na sa mga gastusin sa paggamutan, medisinas at iba pa. May you continue, O God, to bless and use mightily all the hospitals, quarantine facilities, medical and essential frontliners, Panginoong Diyos, na inyong kinakasangkapan, including all the medicines, Panginoon, food and prayers of spiritual frontliners na magkalakip-lakip, Panginoong Diyos, ang kalubusan ng kagalingan ng lahat po ng tinamaan ng COVID-19. Patuloy po na pagpalain niyo ang bansang Pilipinas, Panginoong Diyos, at gayon din ang buong mundo. Nang sa gayon, sa bawat dako, Panginoong Diyos, the soonest time ay maranasan na namin ang tuluyan na flattening of the curve of the COVID-19 global pandemic, Panginoong Diyos. At ito, Panginoon, ay mawawaksan sa maagang panahon, Panginoong Diyos. Bless mo, Panginoon, ng mga siyensya na gumagawa ng mga vaccine, medicine, Panginoong Diyos, nang ang lahat ng ito ay tunay nga naman na walang aberya at walang magiging side effects sa katawan ng tao na matuturukan ng vaccine, Panginoong Diyos. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang bawat himala na inyong gagawin, Panginoon. Lord Jesus, sa mga meron pong mga karamdaman na iba pa, kapatid na Nori Bibat ng Cebu, Visayas, gayon din ang kapatid na Vicky Angeles, nandyan sa Badang Ace Hospital ng Quezon City. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Jerry Roberts ng West Virginia, United States of America. Florida Estrada Gamoso ng Quezon Isabela, at gayon din ang kapatid na Joel Dantes, Emerito Barrientos, ng Dinlopihan Bataan, Reverend Marvin Sulayo de Leon ng Manena United Methodist Church, San Luis, Pampanga. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang pamilya Cronin, Panginoon, mula sa Chicago, United States of America. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang mga iba pa katulad ng kapatid na Jaime Reyes, Karina Roman dyan sa Los Angeles, United States of America, Binter de O'Connor, Faustino Bong Silva, ng Abukay, Bataan, Rogeline Liaban, Panginoong Diyos, Lali Sebedo ng Project 7, Quezon City, Merla Sembrano ng Imos City, Cavite, at gayon din ng kapatid na Leyte Lacandaso ng Marilao, Bulacan, Remigio Nunan ng Sito Balanga, Bataan. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Baby Akira Joy Magat, Jocelyn Sagan, Lizondra, Charito Grabino, Luz Enriquez ng Mindanao, Panginoong Diyos, at sa lahat pa na hindi namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Lord Jesus Christ, ipagkaloob mo po ang lubos na kagalingan at kalakasan ng lahat ng mga natukoy na pangalan, at maging sila na hindi namin kakilala, Panginoong Diyos, with your blessing sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan, Panginoon, lubos na kagalingan, kalakasan, good health and wellness, Panginoong Diyos. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang prayer request ng kapatid na Jonelyn Tangonan na Balbas as of 7:38 a.m. sa araw na ito, mula dyan sa bandang San Juan District, Ilocos Sur, Singson Berzosa Elementary School, na kung saan, Panginoong Diyos, ang kanyang prayer request. Good morning, Sir Bishop. Please help me pray to pass on my coming interview. Salamat po for head teacher position po, Bishop, for the coming days po. Marapatin niyo, Panginoong Diyos, ang kahilingan ng kapatid na Jonelyn Tangonan Balbas, Panginoong Diyos. Bigyan mo siya, Panginoong Diyos, ng karunungan at kaalaman at kaparaanan, Panginoong Diyos,
At gayon din, Panginoon, na kanyang totally na maipasa ang kanyang interview. At nang sa gayon, Panginoong Diyos, ay mapasa kanya ang biyaya upang siya ay maging head teacher na posisyon sa paraanan na kung saan siya ay kinakasangkapan mo, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang mga interviewers, pagpalain mo ang eskwelahang ito, pagpalain mo ang kabuuan ng Pamilya Tangonan Balbas, Panginoon, dyan sa bandang San Juan, Ilocos Sur. Gayun din, Panginoong Diyos, ang prayer request ng kapatid na Mary Joy Villar Tambanillo ng Tagbilaran City, Bohol, Visayas. As of 8:29 kagabi, Bishop, kanya patuloy mo po kami sama sa mga prayers niyo po. Sa kalusugan namin mag-asawa at mga anak po, lalo na sa pinansyal, hanggang ngayon ay nagbabayad pa rin ako sa 5-6 noon emergency na dengue yung anak ko. Minsan di ko po alam kung paano ko po budgeting dahil sa liit ng sahod at laki po ng expenses. Laging idinudulog at iniyak ko na lang kay Lord na tulungan niya po kami na makabayad tuwing bayaran. Aming Ama at aming Diyos, mahabag po kayo at kaawaan ng buong pamilya ng Tambanillo. Ayon sa prayer request na itong kapatid na Mary Joy, umasa kami, Panginoong Diyos, na tulungan mo sila at pagpalain, palakasin mo ang kanilang pananampalataya at kalooban, Panginoong Diyos. Huwag po silang mawalan ng pag-asa. At ibangon mo sila, Panginoong Diyos, at paunlarin ang kanilang mga kabuhayan, trabaho, at matugunan, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pinangangailangan sa araw-araw na pinansya at maging ang kanilang paglago sa pananampalataya, Panginoon, at espiritual na buhay. At gayon din, Panginoong Diyos, na lalong mapabuti ang kanilang kalagayan personal at gayon din ang kanilang mga kalusugan at mga pangailangan sa araw-araw, Panginoong Diyos, at gayon din kung saan ay iyo pong pawiin ang mga luha at iyak nila. At gayon din, Panginoong Diyos, sa madaling panahon ay makabayad sila sa kanilang kautangan. Dahil, Panginoong Diyos, ang sinasabi ng kapatid na ito na purihin ka. Ang hirap po pero hindi po ako susuko, Bishop. Mga trials po ito sa amin. Yes, praise the Lord. At nanghawakan po kami dyan sa kanyang paninindigan at pananampalataya. Kaya aming Ama at aming Diyos, pagpalain mo silang lahat. Pagpalain mo ang aming lalakbayin at gagawin sa buong linggong ito mula Lunes hanggang linggo muli. Ingatan mo kami. Pagpalain, protektahan, pagkalooban ng maayos na kalusugan at pagpalain mo, Panginoong Diyos, sa mga hanap buhay ng bawat isa at matutugunan ng mga pangailangan at gayon din, Panginoong Diyos, na makaramdam kami lagi ng iyong kagalakan at paghahari sa tuwid-tuwiran. Nais po namin na ibalik sa inyo lahat po ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Ngayon ay tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon Kristo at gayon din ang kanyang pakikipisan, tanglaw at paghahari sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At sa pagkakataon na ito, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, ay atin pong batiin ang mga kapatid na kung saan sila po ay magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito. At nakikigalak tayo sa kanilang selebrasyon sa araw na ito. Yes, ang tinutukoy po natin, Regional Bishop Joey Lapitan, ang tagapamahala ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference na nakabase dyan sa bandang Church by the Highway, Christian Values School ng Aguinaldo Highway, Bacoor City, Cavite. At gayon din ang kapatid na Rosiel Baluyot Mangubat ng Balanga, Bataan, Joby Harvey Abat Garcia ng Rojas Isabela. Gayon din ang kapatid na Reverend Samuel Montero Sonyo, Administrative Pastor ng United Methodist Church sa isang lugar na sa Cavite. Yes, at gayon din ang kapatid na Russell Dupusin ng San Fernando City, La Union.
Jana Maya Reynet Cesario ng General Mamerto Natividad Nueva Ecija, at gayon din ng kapatid na Daborns Porhe, pero ang pangalan talaga nito ay Dario, ng Central United Methodist Church, Manila City. Dati namin kasama dyan sa bandang church na yan, way back 80s, yes. At ganyan kapatid na Eleria Ortiz, ito po isang historian, yes, ng Quezon City, kaadib po ng United Methodist Church. Dumalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, pagpalain mo lahat po ng mga birthday celebrants na ito na nabanggit ang kanilang mga pangalan. At Panginoong Diyos, pagpalain mo ang kanilang mga buhay, pamilya. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pinagkakabalahan sa araw-araw, mga ministeryo, leadership na kanilang pinagkakabalahan, paglilingkod sa iyo. At gayon din, Panginoong Diyos, sa mga hanap buhay ng mga kapatid. Patuloy, Panginoong Diyos, na sila po'y pagpalain mo sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. At ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang laging mag-iingat, magprotekta, magtagumpay sa lahat ng kanilang mga nais na ma-achieve para sa pamilya, para sa paglilingkod, sa ministeryo, sa hanap buhay, at iba pa, Panginoon. Marami pang kaarawan na dumating sa kanilang mga buhay na kanilang i-celebrate na punong-puno ng kagalakan, nalipos ng pagtatagumpay at kasaganaan. At gayon din, Panginoong Diyos, nalipos po ng malusog na pangatawan, maayos, Panginoong Diyos, na kalusugan nila. At gayon din ang mga sanggol, Panginoon, ay pinanganak sa araw na ito, pagpalain mo silang lahat. Gabayan at sila'y lumaki na mayroong pananampalataya at may takot sa inyo, at magkaroon sila ng bright future sa darating na panahon. At gayon din po lahat ng mga hindi nabanggit ang mga pangalan na magbe-birthday sa araw na ito. Kami po'y nakikisa, pinapanalangin po namin sila lahat, Panginoong Diyos, na pagpalain mo sa lahat ng panahon. At ikaw ang siyang magpala, Panginoong Diyos, in the mighty name of Jesus Christ. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa Panginoong Diyos. At atin po silang handugan ng awit sa pagkakataon na ito sa kanilang napakahalagang birthday. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angking. Lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, palakpakan po natin lahat po ng mga nagbe-birthday sa araw na ito. Hallelujah, praise the Lord.
At gadin i-cheer po natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Yes, yaho, mag-birthday lamang pa kayo. At tuloy natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At ngayon po ating buntong ngayon ng mga kapatid natin o kung saan ay nagpaabot ang kanilang mga komento. Yes, Ride On Ministry is extending gratitudes and thanksgiving sa inyong laging pakikisa sa bawat episode ng Ride On Ministry, lalo na sa episode 249, sa inyong mga pag-like, sa inyong mga pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Thank you very much, and may the Lord continue to bless you all the way. Yes, kasama natin ang kapatid na Top Fan. Yes, Mr. Yolanda Dato dyan sa Bandang Dubai. At hello sa inyong lahat dyan, ang mga Pilipinos dyan. Yes, God bless you all, especially to Dato family. God bless you all at gayon din ang inyong ministry na inyong pinagkakabalan. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah! Ang kanyang comment ay blessed and meaningful Sunday worship po. Yes, thank you very much. At purihin natin ang Panginoong Diyos. Yes, ganyan mula sa ating kapatid Teresa Herman dyan sa Bandang Baguio City, Benguet Province, Region 1. Yes, shout out to Lubid dyan at God bless Herman family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Ang kanyang comment, blessed Sunday morning Bishop. Amen po. Yes, thank you very much. Same to you all dyan. At mula sa ating kapatid na Erlincy Kayudong ng Davao City, Mindanao. Shout out Lubid dyan at God bless kayo ang family. Palakpakan po natin sila dyan sa buong Mindanao. Yes, hallelujah, praise the Lord. Ang ating comment, a blessed Sunday po, Bishop. Thank you very much. Same to you all dyan at gini mula sa tikatid na Top Fan, Mr. Leonora Dato. Yes, added comment, very nice song po, good vibes po at ang sarap pong sabayan. Yes, praise the Lord. Jesus is really wonderful and great Counselor, Prince of Peace, my Lord and my Savior, Jesus, mighty God and Redeemer. Amen. Palakpakan po natin ang King of Kings. Yes, Counselor. Jesus really is our wonderful. Yes, piliin ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa ating Prince of Peace. Yes, salamat po sa comment na yan, kapatid na Levi Leonardo Dato at gadi mo lang sa kapatid na Kemi Asuncion na Isguera. Yes, you are from Imus City, Cavite. Yes, regards to your family and shout out to all of you dyan at God bless sa Asuncion Isguera family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, blessed morning Bishop with 3 emoji of prayer. Thank you very much. At gayon po lang po sa inyo dyan at hindi mula sa kapatid na nanay Minda Y. Villegas, ang mother-in-law ng ating Reverenda Rodel Serrano, Administrative Pastor ng Yok 418 Methodist Church ng Sabarte Road, Corner Yacal Street, Camarines City of Caloocan, Metro Manila. Shout out to Janet. God bless Villegas family. God bless Serrano family and all the members out there. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay truly God is wonderful. Yes, purihin ang Panginoon at tuning naman at patuloy na wonderful ang ating Panginoon. Yes, mula sa ating kapatid na Teresita Herman, added comment, amen sa Panginoon with 1 emoji of prayer. Thank you very much. Amen to the Lord. At gandi mula sa ating kapatid na Erlincy Kayudong, added comment, amen po Bishop. Jesus is so wonderful. Palakpakan natin ang Panginoon muli sa kanyang pinaka-wonderful. Yes, hallelujah, at praise the Lord. At gayon ng ating sharer mula sa ating kapatid na Billy Yolidas Repalda. Yes, from San Mateo Isabela. Shout out to the Jan at God bless Repalda family and for your continuing good health and healing. And of course for your mother. Praise the Lord at hallelujah. Patuloy kayo na pagpalain ng Panginoong Diyos at ma-provide ang iba yung kalusugan at pangailangan nyo sa araw-araw. Yes, God bless Repalda family, San Mateo Isabela. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay amen, God bless. Yes, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At mula sa ating kapatid na Vilma Domingo, kaanib po ng Pansol Methodist Church, Pansol Dilaman, Quezon City, Metro Manila. Shout out Lubid dyan at God bless Domingo family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah at praise the Lord. Yes, ang kanyang comment, blessed Sunday morning po sa
inyong lahat po, Bishop. God bless po. Yes, thank you very much. At same to you all dyan. At mula sa ating kapatid na tapan, yes, Sister Lydia Briones. Yan, mula sa Asingan at Pangasinan. Pero nandyan sa bandang Sampaloc, Manila City, Metro Manila. Yes, shout out ulit dyan. At God bless Briones family. At pakingat po kayo lagi. At palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay, good morning po. Yes, purihin ang Panginoong Diyos, and may the Lord to continue to bless you also, kapatid na Lydia. Good health and wellness para sa iyo. Yes, at patuloy na pagpalain ng Panginoon ang iyong mga businesses at gayon din ang iyong resort dyan sa bandang Pangasinan. Yes, mula sa ating kapatid na Betty Jane Auzalia Bersosa. Yes, shout out to be dyan sa bandang Ilagan City. Yes, Cagayan Valley, Luzon. At God bless Auzalia Bersosa family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes. At sabihin natin, bangon Luzon. Yes, sabihin natin, bangon Cagayan at bangon Isabela and our other places affected by the recent typhoon. Yes, ang kanyang comment, good morning po Bishop Lito. Ate Jean, blessed Sunday to everyone. Yes, thank you very much, and same to you all dyan. At ganito mula sa ating kapatid na, yes, Nelda Nunan, kaanib po ng Capital Methodist Church dyan sa City of Balanga, Bataan. Yes, kumusta ko kayo? And shout out ulit dyan. At kumusta ng ating kapatid na Remio Nunan? Sa kanyang kalagayan, patuloy po natin pinapanalangin sa araw-araw. Yes, God bless Nunan family. Yes, continuous care and healing of the Lord Jesus Christ for Brother Remio Nunan. Yes, palakpakan po natin Nunan family. Ang kanyang comment, a blessed Sunday morning po sa ating lahat. Thank you po Bishop sa napakagandang mensahe sa umagang ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Amang Diyos. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. At thank you very much. So God be the glory. At gayon po mula sa ating kapatid na, yes, at Tapan Mr. Leonardo Dato, added comment. Yes, ang kanyang added comment, Bishop, pakisama po natin sa prayer si Michael Berona Navarro. May problema po siya sa trabaho at di po niya alam kung papasok pa o hindi. May nagagawa daw po siyang mali sa trabaho niya. Naway pagliwanagin po ni Lord isip niya. Yes, tayo po manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa prayer request ng aming kapatid na Minister Leonardo Dato para po sa kapatid na Michael Berona Navarro, Panginoong Diyos, na kung saan ay meron po siyang problema sa kasalukuyan at talos po ninyo ang kanyang problemang pinagdadaanan, Panginoon. At gabayan po ninyo siya at pagpalain, Panginoong Diyos, at kayo po'y sumagi sa kanyang isipan at puso, Panginoong Diyos, upang maayos na resolusyon at maayos na kalutasan ng kanyang problema, Panginoon, ang siyang manaig ayon sa inyong banal na kalooban, Panginoong Diyos, at huwag po siyang mawalan ng pag-asa, kundi, Panginoong Diyos, ay sa gitna ng kamalian, Panginoong Diyos, ay magsilbing inspirasyon at magsilbing hamon upang magpatuloy at hindi sumuko, Panginoong Diyos, sa trabaho. Kaya gabayan mo siya with your enlightenment, with your empowerment, with your inspiration, Panginoong Diyos, at gayon din sa inyong pamamatnugot sa Kanya, Panginoong Diyos, kapatid na Michael Berona Navarro, Panginoon. Pagpalain niyo rin, Panginoong Diyos, ang kanyang buong pamilya at gayon din, Panginoong Diyos, sa kanyang pinagtatrabahuan. In the mighty name of Jesus Christ, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon, and shout out to you, kapatid na Michael Berona Navarro. Kung nakikinig ka man, ay huwag kang mawala ng pag-asa. Tuloy lang ang buhay, tuloy lang paglilingkod, tuloy lang ang trabaho. Yes, don't quit, kundi ituring mo ng problema, ituring mo ng mga kamalian ay nagbibigay ng opportunity sa buhay natin upang tayo ay magkaroon ng resolution, magkaroon tayo ng pagbabago at magkaroon tayo ng mas progresibo at produktibong paradigm ng buhay para sa ikapagtatagumpay at para sa mas malagong trabaho at kabuhayan. Kaya huwag ka mawalan pag-asa, kapatid na Michael Berona Navarro. Shout out all of to you and to your family. Yes, purihin ang Panginoong Diyos. Thank you very much, kapatid na Minister Leonardo Dato. At gayon din, meron pa. Yes, sa lahat po ng mga magpapabot pa ng mga comment, purihin ang Panginoong Diyos. Thank you very much.
At ganyan po mula sa ating mga kapatid na kasama natin, bagaman hindi sila nakagkaroon ng kanilang opportunity to type their comment, pero kasama natin sa episode 249, yes. Katulad ng ating kapatid na yes, Lisa Santos Tamayo, at gayon din ang kanyang pogi at napakasipag na asawa Willie Tamayo, ang kanilang napakagwapo at maalam, marunong na anak Guillaume, at gayon din ang kapatid na Joy Santos, at gayon din ang nanay Helen Santos. Hello sa inyo diyan lahat. At kayo po'y namimiss namin, at purihin ng Panginoong Diyos, and may the Lord continue to bless you all the way with good health and wellness, at matugunan ng iyong mga pangailangan sa araw-araw. Yes, purihin ng Panginoong Diyos at regards to all of you. At palakpakan po natin lahat po ng Santos family at Tamayo family dyan sa Trinity Methodist Church ng Punturin, yes, Valenzuela City, Metro Manila. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At ganito po na sa ating kapatid na yes, Gina Gacus Masyado, yes. Ito ho ay masyadong minamahal ng ating Panginoong Diyos, maliban sa masyadong kanyang pilyedo. Shout out to Olavi dyan sa bandang Punturin, Valenzuela City, Metro Manila. Kaanib din po ito ng Trinity Methodist Church. God bless masyado family, at patuloy kayo na masyado na tanggapin ninyo ang masyadong pagpapala ng Panginoon sa inyong mga buhay sa araw-araw at sa tuwit-tuwi na palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Nagding mula sa ating kapatid na Corazon na Nambaro, nakaanib po ng Capital Methodist Church dyan sa bandang City Balanga, Bataan. Yes, shout out to Lord dyan, at God bless Corazon Navarro and family, at gayon din God bless your ministry at mga napakasipag na ministry mo sa social media, yes, through Facebook. At palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. God bless the Barrett family. At ganyan ang ating kapatid na yes, Oma Inyang Torres Cruz, kaanib po ng Bethel Methodist Church yan sa barangay Magsaysay, Dinalupian, Bataan. Shout out to all of you dyan, at ingatan kayo ng Panginoong Diyos at God bless Torres Cruz family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, purihin ang Panginoong Diyos. At ganyan po mula sa ating kapatid na Reverend Dante Bamba, yes, ang ating napakasipag na administrative pastor ng Marvelous Faith Methodist Church dyan sa bandang Calamba City, Laguna. Yes, shout out ulit dyan, at miss na natin ang bawat isa, matagal natin hindi nagkikita. Yes, at God bless Bamba family, and of course your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan, Bamba family. And of course, sa lahat pa ng mga magko-comment at gayon po yung mga maglalike at makikibahagi sa ating Ride On Ministry, sa inyong pag-follow sa ating page, sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Thank you very much, and may the Lord continue to bless you all. Continue to provide your need every day, and continue to inspire you all the way. And continue to provide you with good health and wellness, at patuloy na ang inyong mga puso at isipan at payapa at punong-puno ng kagalakang nagmumula sa Panginoon, at gayon din ang patuloy na paghahari ng Diyos, at gayon din ang patuloy na pagtatagumpay na gagawin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Maniwala po kayo mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Yes! At ngayon ay ating pong batiin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin sa kanila, I will love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati. Itaas natin ang ating kanang kamay, tingnan natin eye to eye ang ating mga binabati dyan, at ilagay natin ang ating kamay sa kaliwang dibdib tapat ng ating mga puso. Tayo po yumupo sandali at tingnan na naman natin muli ang ating mga binabati dyan na meron pong napakatamis na mga ngiti natin. Hallelujah at praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos, at ito ay umawit sa ating Panginoong Diyos ng pagpupulit, pagpapasalamat sa Kanya. Oh, I love you with the love of the Lord.
Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, amen sa Panginoon. At tunay nga naman na iniibig natin, minamahal natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din na minamahal natin ang ating mga kapwa katulad ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. At ang Ride On Ministry ay patuloy po na sinasabi sa atin, God bless and protect us all always. Stay safe and healthy always. At gayon din, be kind to others. To God be the glory always and forever. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. And may we continue to observe and comply to the so-called health protocols sa atin sa Pilipinas at sa inyo na nasa ibang bansa. Meron din kayong mga health protocols na kinakailangan na i-comply ninyo. At gayon din ang Ride On Ministry ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin sa pagkakataon na ito na oras po na 10 minuto ang nalalabi bago mag-alas 12 ng tanghali at nagpapaalam pansamantala at mula sa ating kapatid na Chingoksan, mula dyan sa bandang Cebu, Visayas, shout out to dyan sa bandang Visayas. God bless Chingoksan and family. Ang kanyang comment, good morning Bishop. At gayon din ang kanyang inulit na comment, good morning Bishop. Palakpakan naman natin ang kapatid na Chingoksan at gayon din ang kanyang buong pamilya dyan sa bandang Visayas. Hallelujah at praise of the Lord. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Yes, at tayo po'y magkita-kita muli. Yes, mula Lunes hanggang Sabado alas 9 po ng umaga ang ating gawain at gayon din pag-araw ng Linggo alas 10 ng umaga. At hallelujah at praise the Lord at binabalik po natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord at babay po sa bawat isa sa atin at na merong kasamang ngiti at pangungumusta sa bawat isa sa atin. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah.